Hello, so welcome na naman sa isang life update shit. So, lately, ano bang bago? So, nag-reconnect kami with some friends. Uh, Tango neutralized. Сволочи! Enemy target! Why? connect kami with some friends. Hindi ako masyado nakapag-post kasi plano ko dapat magdadrive lang ako na magdadrive pero yun. Life happens when you're busy making plans. Uh, like a few weeks ago, niyaya ako nung friend ko na kumain ng spaghetti. Tapos, turns out, birthday pala nung isang friend, nung kapatid nung isang friend namin na napakatagal na namin hindi nakikita. Tapos yun, nag-catch up kami. It's been quite a while. Tagal na namin hindi nakikita. Hostile target spotted. 130 meters. So, pag-catch up kami, nasa ibang bansa pala siya, tapos meron na pala siyang anak ngayon. Tapos yun, goods naman. Need a moment! Enemy soldier! Time is running out on us! We're taking losses! Napatay pa ako doon. So, yun, nag, puro tao pala yung kalaban namin eh. Catch up with some old friends, tapos turns out, ang tagal na pala talaga namin mga hindi nakikita. Ako, personally, mga 10 years kasi hindi nakikita. Kasi yung mga friend ko, lagi sila napunta doon sa bahay ng sa bahay ng babae, ni Tin. So, Tin, talaga na hindi nakikita, mga 11 years, 10 years. Marking a hostile! Hostile target spotted. Enemy on the ground! Mga 10 years, 11 years na din. Tapos yun, nag-catch up kami. Mind doon, nakailang balik kami. Kailang balik-balik kami doon. Naging weekly thing na siya, so hindi na ako masyado nakapag-drive. Masaya naman, napaka-welcoming ng nanay niya. Parang maingit ka kasi parang may wish mo na sana bahay mo yun. Kasi yung bahay nila dati, kapag kami inuman, doon talaga lagi kinaganap. Tapos, minsan sinusundo ako ng kuya niya doon kasi hindi pa naman uso yung Spotify noon tsaka ano. So, kapag kami happening son, minsan kailangan nila na magigitara para may ikaw yung form of entertainment, kumbaga. So yun, tamay-tamay kami doon, tug-tug-tug-tug, ganun, kanta-kanta, and stuff. Kasi naging weekly, doon, nung kabataan ko, medyo mga random naman yun.
Tapos, yun, naging weekly thing. Lagi kami nakikita, kumakain sa labas, ganon. Tapos may mga pag-iibigan na nabuo. um, panay-labas. Kasi technically, dapat yung weekends ko is for... Kasi every 2 weeks na, alis yung si Susette siya kay mami niya. Nauwi sila na silang. So, yung weekly na yun, usually, in-spend ko with offering free recordings or tracking sa iba't ibang mga banda. Technically, nakaschedule na dapat siya with some people. Kaso, di na sila nagpalanto mukhang ayaw na nila mag-record. So, okay lang. Okay lang naman. I mean, mas gusto ko ngayon kasi I have all the, alam mo yan, may akong pwedeng pagkaabalahan na ibang bagay. Which is sakto naman. Parang life happens when you're busy making plan. Kasi sakto nung nag-catch up kami ni Latin. Sakto naman, di sila mga nagsipunta. So, mas na-enjoy ka actually yung catch up na ganun. Kasi labas Kumbaga kaysa nandito lang sa bahay, tapos maubos yung oras mo kakalaro. So, maganda na naman yung kinalabasan. Nag-enjoy din naman ako. Nag-enjoy din ako na, na perspective din magkakaroon ka ng perspective magkakaroon ka ng perspective sa buhay ng ibang tao, which is yun yung medyo yung human interaction kasi ngayon medyo madalas sa mga work puro mga hybrid work na tapos ako work from home pa ako technically talaga, so wala masyadong interaction sa tao, lagi na lang nasa bahay. Minsan may interaction with games pero syempre di naman healthy na puro games ka lang, diba? So, maganda din kasi nakakalabas-labas, ganun. Nakakaikot-ikot. Swerte nga namin kay Agong kasi majority ng lakad namin siya talaga sumasagot. Which is grabe. Grabe yung grabe yung grabe yung pagiging tropa niya. Kasi para matuloy-tuloy yung mga lakad, minsan siya yung bibigay. Nagbibigay, siya yung nagpaparaya, siya yung gumagastos. Swerte din kami kasi walang yan. Laki na nagagastos siya kada nalabas kami. Para lang magka-banding-banding mga tropa kasi lalayo na namin lahat na mamakla dito sa map na to So, yun. Enjoy naman yung enjoy naman, catch up kami. Tapos itong mga nakaraan, lumabas sila, makasila ng parang bundok, tapos nag-lake sila, ganon and shit. Tapos, itong huli, nag-movie trip kami, which is, ang saya. Saya lang. Movie trip kami, nood ng movie, gano'n. Taong kalakabad doon Tapos yung plano namin next week, baka daw mag-Enchanted Kingdom. Hindi pa alam Inisip Saan yun? Ayun po, doon nagtatago sa likod. Ang plano yun nga, magmo-movie
Mag-movie trip kami ulit kasi palit sa 31 eh. Gawa ng ano daw siyang employer sa work na dapat mag-help sa kanya. Kaso sa employer sa work kaso di naman na tuloy yata. So We just lost our advantage. We have to regain so control of the battle. nag-decide na siya na bumalik na doon. Tapos ito nakaraan, punta kami sa Tagaytay. Laro kami ng Uno, which is first time ko lang maglaro ng Uno. Fun din naman. Fun din naman. Got one! Cover me! I'm reloading! Cover! I'm reloading. They have my position! The enemy is surged and taking control of the fight. The enemy is just taking control of the engagement. Get it back. Just lost our advantage. We have to regain control of the battle. Just edged ahead of the enemy. Good job. Keep away from me! Let me help you! The enemy is surged and taking control of the fight. Stay back! The enemy is just taking control of the engagement. Lost our Okay advantage. naman, We have enjoy to regain din. control of the battle. Wala ko sa train of thought ko. Ayun. So, pabalik na siya doon. Control of the battle. Keep it up. Kakalungkot din kasi sana makasama pa namin siya medyo matagal-tagal. Kaso kailangan na rin niya maghanap ng work kasi nga tatlo yung anak na kailangan pumasok. Tapos mag-18th birthday pa yata isa. So, hirap din eh. So far, yun yung mga pinagkabalaan ko last week. So, imbis na mag-recording kami sa bahay, kasi nga hindi na nga pumunta yung mga dapat magre-recording. Puro ano na lang ginagawa ko lately. Yung labas-labas kami, tapos gala-gala. So, technically, mga buong October ko, doon ko na ilalaan. Kasi, wala namang ano. Doon ko na ilalaan kasi, tang-inan, sabugan ng bomba. Kung nilalaan kasi nga, alis siya ng 31. Tapos yun, Got some momentum. Don't let up now. Just edged ahead of the enemy. Good job. I've been spotted. Friendlies are now in control of the battle. Keep it up. The enemy is surged and taking control of the fight. Incoming fire!
ayun. Tapos, so yung mga future plans sa Friday, pinaplano nila mag-Enchanted Kingdom. Sa ano? Ngayon mag-Enchanted, tapos next week baka movie trip kami ulit. Wala yung audio ko. Asa ka naman, boy? Asa ka naman, boy? Asa ka naman, boy? We just lost our advantage. We have to regain control of the battle. The enemy is surged, taking control of the fight. Reloading. Anyway, work-wise, medyo naging cancel yung isa kong work. I'm reloading. Council sighted. Northwest. The enemy is just taking control. Medyo kina-cancel ko ng isa kong work. Pero ayos lang naman. Got some momentum. Don't let up now. Just edged Medyo ahead of the enemy. kina-cancel ako ng Good isa kong job. work. Pero ayos lang. Nagiging demanding kasi masyado yung... Well, mali naman din na isipin na parang nagiging demanding sila kasi work yun eh. So, dinademand talaga sila ng work. Pero may mga demand kasi sila sa work na parang unrealistic na. Bawa, kaya naman niyang gawin, iutos pa niya sa ibang tao, parang tanga lang. Parang tanga lang, di ba? Which is... Friendlies are now in control of the battle. Keep it ayos up. lang din naman. Ayos lang din naman. Ay, gusto talaga nila subukan yung sniper skills ko eh, no? Tango sighted. Around 70 meters from your position. Ano pa ba yung top ako dito? Ano pa naman siya? Targeting me. Threat located. In my area. We just lost our advantage. We have to regain control of the battle. I'm reloading. 70 meters from your position. They've got me pinned. Taking fire. Reloading. Take this. Enemy is down. Asa ka naman, boy? I am the master sniper. Ano galing yan? Do something. Ano galing yan? Supplies. Second to you. Cobra, shoot. Enemy soldier marked. 60 meters from your position. Saan nagagaling yan?
So yun, yung isang work medyo cancer. Yung panggabi ko, well yung pang madaling araw ko medyo kina-cancel din ako. Pero okay lang naman. Nagsusungit lang siya kasi. Susungit lang siya. Susungit lang siya kasi well matanda na kasi siya eh. Susungit lang siya kasi susungit siya kasi wala lang, sentip niya lately eh. Kung kahit tama naman yung procedure na ginagawa ko, parang minamicromanage ako. Hindi dapat ganun, dapat ganito, ganyan. Tapos ending, pinagalaw din nila yung mga gamit. So, medyo hindi ko mag-gets kung ba't siya ganun. Pero, oh well. Lagi ko lang silang tinatanong kapag may problema. Tama naman yung assessment ko in the first place eh. Kung lalagyan ng router doon para ma-install, ayaw niyo maniwala. Tapos ngayon, gusto niyang palitan yung equipment. Wala na magagawa. Medyo kumbaga sa ganong pagkakataon kasi kahit halimbawa na tama naman yung diskarte na ginagawa ko eh at the end of the day siya naman yung may-ari eh. So siguro sa mga workers yan minsan mapupunta kayo sa ganong sitwasyon na tama naman yung diskarte kayo ba't niya pinapakilman pero tandaan nyo kasi na hindi naman natin yung kumpanya eh. Diskarte niya pa rin. Basta sinabi mo yung diskarte mo. Kung ending, doon din sa diskarte mo pumunta, eh bahala na siya sa buhay niya kung i-accept niyang mali siya. Although, syempre, minsan sa akin mahirap pa rin tanggapin yan kasi nga, minsan may inis ka kasi dagdag trabaho mo pa, haba pa yung trabaho mo. Kahit na, kung ginawa ko na yun in the first place, sana nakasave ako ng 1 week. Pero, wala, understandable naman eh. Kasi kaya minsan may mga sira kami sensors, ayaw pa nila maniwala yung nasira yung sensor. Siyempre, pag kilit yung customer, magalit yung customer. Sabihin, ba't di mo pinaltan? Eh, covered naman pala ng warranty. Alam mo yan? Minsan, sala sa init, sala sa lamig. Pero, ganun na magpa-apekto. Tapos, nagkaroon kami ng parang fruitful conversation nito nakaraan. Kasi, nabanggit ko nga kanina, nagkaroon ng parang tampuhan yung dalawang side. Napasakto kasi yun kasi napag-usapan yung napag-usapan yung paano mo ba malaman kung mahal mo yung isang tao, ganun. Which is, mahirap din naman talaga nasagutin yun lalo. Ang dami kasing factor eh. Kung ba, bata ka pa, tapos wala ka pa masyadong experience. Siyempre, minsan, kagaya ko, nung una, ang goal ko lang din, magkaroon ng work. Pag nagkaroon ako ng work, feeling ko kaya ko na. Pero siyempre, as you grow old, na-realize ko na bukod sa pagkakaroon ng work, madaming mga bagay na naka-entail dun eh. Hindi lang yung work itself eh. Meron pang meron pang meron pang kung makakaipon ka ba, sapat ba yun para makaipon, kailangan may consider is meron ka bang may tatabing pera. Kasi, syempre, bukod sa ipon, kailangan meron ka pang backup na pera kapag kami nagkasakit. Ganun. So, mahirap din pag-desisyonan eh. Kasi nagsimula kami na pag-usapan yung tungkol sa boyfriend ng bata. Kasi magandang bata eh. Of course, alam mo yan, maganda yung nanay niya eh. Lalo nung kabataan. Po. So, normal na normal na hahabulin siya ng mga guys. May mga maliligaw sa kanya. Tapos sakto, may nanliligaw daw sa kanya na hindi nakapasok sa school dahil sa circumstansya ng buhay niya. I mean, wala namang maling sagot eh. Kumbaga yung decision kasi ng lalaki is gusto niya muna mag-work muna tapos gusto niya makapag-work agad kasi sabi niya gusto niya pakasalan yung babae. Naintindihan ko siya, dumaan naman ako sa edad na yun eh. Dumaan naman ako sa edad na yun eh, na parang ganun din yung mindset ko. Pero kasi mas maganda na realize na hindi lang doon umiikot ang buhay. Marami siya mga bagay na kailangan niyang i-consider. Gaya ng
Siyempre, bukod sa factor na bukod sa factor na bukod sa factor na bukod sa factor na may ipon, hindi sapat yun eh. Kailangan bukod sa ipon. Masa ka naman, boy. Siyempre, bukod sa factor ng ipon, nandun tayo sa kailangan niya ng ano. Yun nga, kailangan niya ng I'm reloading. Target down. kailangan niya na may ipon din siya. Bukod sa kailangan niya na may ipon din siya. Kailangan niya ng reserva kapag kami magkakasakit. Lagi mong iisipin siguro dapat meron kang 4 months or 6 months worth of pera. At the same time kasi, syempre pag nandun ka pa sa ganong edad, isipin mo, hindi, kaya naman niyang i-grind, mag-iipon lang ako. Kaso hindi kasi tumataas din yung expenses. So, kailangan mo din yan, no? Kailangan mo ding sumabay dun sa changes. Kailangan mo i-consider na kailangan makaipon pa ako. One down. Ano, higa siya. Kailangan, kumbaga, dati kasi pwede yun eh. Kasi kaya mo ano eh, kaya dati pag-ipunan, tapos medyo mababa naman yung cost of living. Pero ngayon kasi, kailangan iniisip mo na kasama sa buhay mo yung pag-inflation, kasama sa buhay mo kasama sa buhay mo yung pagtaas ng inflation nga, pero yung pagtaas ng gas, pagtaas ng bilihin, pagtaas ng pagkain. Dahil mo kailangan consider eh. Kaya, maganda naman yung idea ng There is Love, pero kasi kailangan mo mag-decide kung ano bang klase ng buhay yung gusto mong mag-settle down. Kasi iba syempre gusto saktuhan lang. Wala namang masama doon. Gusto saktuhan lang. Iba gusto na medyo maginhawa na buhay, which is okay lang din. So it boils down to kung ano ba yung gusto mong endgame. Kasi sa akin, ngayong matanda na ako, na-realize ko na dapat may pera ako kapag may pera ako nakatabi for stuff, lalo na syempre isipin mo yung anak mo, sana mabigay mo lahat ng gusto niya. Naman ganun din yung mindset ko na parang mabili ko lang yung gusto ko, okay na ako. Pero there's more to life kasi na yun lang eh. Kasi paano pag matanda na yung parents mo, kailangan mo ipagamot, meron ka bang mahuhugot, paano kapag matanda na si ganito, yung asawa mo, kaya paano pag yung anak mo bigla nagkasakit, paano pag nag-retire ka na, tapos wala ka palang naitabing pera, paano nang gagawin mo nun after. Ang dami mo kailangan consider eh, ang dami mo kailangan gawin para makasurvive dito sa buhay natin eh.
kung wala kang ipon tapos sucks lang yung ano, sucks lang yung naging buhay mo, di ba? Isang din naman. Masama. Ano ba masama? Siyempre, yun mga kailangan may consider pagtanda mo, retirement mo, anak mo, pagkain niya, yung future niya, eskwela. Eh, kung ba nag-asawa ka, tapos doon ka pala mag-iipon, tapos paano pag nabuntis mo pa yung asawa mo, di ba? Tapos doon ka pala mag-iipon. Patay ka na agad. Kawawa naman, hindi mo pwedeng ka na. Reloading! Cover me! Pwedeng ganun kasi hindi mo lang naman din buhay na. Pero kung balak mo namang na pumetics lang, I mean, why not? Pero syempre, hindi naman palaging ganun. May pamilya ka syempre. Nanay, tatay mo. Ang dami. Pag nirealize mo na bata ka pa lang na marami kaya isipin, siguro baka di ka na mag-anak. Kasi ako, akala ko dati, kaya ko yan. Kaya makakaipon din ako. Kailangan ko lang tiyagain. Tapos biglang marirealize mo, takin na, hindi pala ganun. Marami ko palang kailangan ipunin. Marami ko palang kailangan ipunin. Ano pa palang iisipin, di ba? Kaya ng dami. Yung palang inisip ko, brain rot na ako kakaisip. Kung ano ba talaga dapat na gawin. Ano naman dapat i-consider. So yun, sabi ko lang sa kanya, lahat naman ng sagot tama eh. Depende na lang sa'yo kung nakadepende na lang sa'yo kung ano bang buhay. Kasi kung anong buhay yung doon nakasalala yung grind mo. So yun, gusto lang nga daw ng guy mag-work, di niya matapos yung work niya. Sabi ko sa kanya, wala naman masama doon. Pero syempre, kailangan iset mo yung expectations mo. Kasi ang laking bagay ng isang taon, ang laking bagay ng 2 taon. Ang laking bagay nga ng isang araw eh. So dapat yung dapat kino-consider niya talaga is ano bang future yung gusto niya. Doon sa guy naman na walang work or rather mag-work na agad, I mean, hindi naman siya mapag-iiwanan doon, pero syempre dapat mag-decide siya kung paano niya didiskartehan yung pag-angat niya kasi it's never too late naman para umangat eh. Pero syempre meron na siyang disadvantage, so dapat planuhin niya maigi. I guess what I'm trying to say is baka para matupad niya yung plano niya, I guess, wag mo na niyang i-consider na mag-relationship kasi yung parents niya nakasalalay pa sa kanya, most probably. Tapos kailangan niya pa makaipon para makapasok siya sa school.
Tapos, kailangan niya pang magbayad ng tuition, magbaon. I mean, I'm all set. may mga tao naman na nakakapag-focus better kapag may girlfriend sila. Pero parang mas maganda kung i-focus niya muna into building himself up. Kasi, kung mahal niya isang tao, magandang future ibibigay niya. Hindi naman sa pangit na future kung maliit yung kita mo. Pero, alam mo, you know what I mean? Kasi, pag nag-hospital yan, makakaya ba ng puso mo na papasok mo siya sa public hospital, tas hirap na hirap siya doon, tas kulang-kulang yung gamit. Siyempre, di ba lahat naman tayo na di-dream na may bigay natin yung best para doon sa mamahalin natin or stuff. So, dapat ganun yung dapat early mindset ng mga tao ng mga bata ngayon. Na parang, ba't mo ba mahal yung isang tao? Dahil ba accessory mo siya sa buhay? Dahil pwede mo ba siyang iparada? Pwede mo siya ipagmalaki? Or dahil napapasaya ka niya? Or dahil may nabibigay siya sa'yo na stuff that makes you feel better, feels you great? Di ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Mahal mo siya kasi yung epekto niya sa'yo. Kasi dapat kung mahal mo yun, the best in life yung ibibigay mo sa kanya. Siguro maaaring ko, actually, baka, ngayon pa lang, naisip ko nga sana ko hindi naman the best in life yung nabibigay sa kanya. Nakakalungkot kasi as a parent, maisip mo yun gabi-gabi na parang, dapat inayos ko yung pag-aaral ko, nakatuloy, ganyan-ganyan, di ba? So, yes, mindset Looks din like eh. we're ready to rumble. So, dapat talaga sipin mo mabuti yung mga ganung bagay. Lalo bago mag-commit sa ganun. Kasi, siguro, dapat isama sa school discussion niya na, bago ka mag-commit, alam mo ba yung pinapasok mo? Siyempre kasi, minsan may mga bata na nakakabuntis agad, di ba? So, dapat, alam mo ba talaga yung pinapasok mo? Naintindihan mo ba yung pinapasok mo? So, baka mamaya, inisip mo lang na yung pagmamahal, magjowa tayo, masaya tayo, tapos we're power couple, etc. Pero, yung pera nyo naman sa isa't isa, pera pala ng parents mo. So, walang kwenta din yan, di ba? O kaya, di ba naman sinesecure yung, I mean, sabi nga nila, mas may make sense yung mga ganyang bagay kapag may ano ka na, may asawa at anak ka na. Kasi kapag wala, isipin mo lang na, kaya ko naman i-grind yan Kaya makakaipon naman ako yung no time Siyempre, kaya importante din na naiintindihan mo talaga yung pinapasok mo. Hindi lang basta-basta shit na gano'n. Hindi lang basta-basta na hindi basta-basta na kung ano-ano lang. Hirap din naman i-explain kasi wala naman ang tama at mali sagot. Kasi pwede mo sabihin, learning experience, bata pa kasi yan Pero yun pag matanda ka na, iba na yung idea mo ng pagmamahal. So, paano pa? Kaya, mga bagay na i-consider mo.
Na mo kailangan i-consider. Pag-amlay ka na. Enemy is down! I'm reloading! Alpha located. Look out for me. One down! Tango down, not moving! Yun. So yun. Dahil mo kailangan i-consider kung mahal mo talaga yung isang tao. Kakaisip mo pa lang kung ano yung mga dapat mong i-consider para nag-choke ka na. Kasi, syempre, sino ba namang ayaw magbigay ng magandang buhay? Tapos papasok ko pa sa ESO, wala na ba akong karapatan magmahal kung mahirap ako? Well, meron naman. Pero syempre, kailangan, alam mo yung mga papasukin mo na sama ng loob. Friendly down! Yung mga papasukin mo na papasukin mo na ano sama ng loob. Just need a second! Reloading! Cover me! Dapat alam mo yung pinapasok mo. Yung responsibilidad na kailangan mo. Yung responsibilidad na papasukin mo, alam mo yung so technically ang basehan mo lang talaga is ano bang level na ngayon. Reloading!
I'm reloading! Reloading! Keep me covered! Обнаружена опасность! Yan. Nakinain na ako ng barilan. Hindi na gumana yung isip ko. Doon na lang muna. Nagugulo na ako. Reloading now! Fucking hostile soldier! Now! Reloading! Dahil mo kailangan i-consider. Tango on my mark!
ka. I need ammo! Ayun, so tutug na ako. Tayo na, puro nonsense shit na yung pinagsasabi ko dito. Laters na lang. Dapat pala hindi ito yung tinalaro ko pagka naggaganto ako kasi na wawala yung thought process ko. Bye-bye!